Hello everybody! So this is me, Jalais Fernandez. I'm back. Paka-cute ng aking filter. Filter lang po yan. Hindi totoong ganyan ang itsura ko. Pangit ako. And then, nagbabalik po. So bali ang ginawa ni Facebook, binalik niya sa akin, tinanggal niya na ang suspension sa mga na-post ko. So simula December hanggang February 23, ako ay restricted at hindi ako monetize sa mga panahon na yun. Bakit? Ano bang nangyari? Actually, kasi ang content ko talaga is tumutulong ako sa kapwa ko. So, kapag, hindi naman kasi ako masyadong sikat, tapos hindi naman ako kumikita ng ganong kalaki. So, kapag meron lang, ang gagawin ko, pupunta ako sa Cavite, bibigyan ko ng pera yung mga bata doon, papilahin ko, o kaya nililibre ko sila, feeding program, yung ganyan. Tapos, namimigay ako ng mga bigas-bigas, ganyan. So, may nangyari. So, medyo masakit yung pangyayari. Ewan ko nga, medyo actually nakakatakot pang ikwento to kung bakit ako huminto. Nakakatakot. Kasi medyo, may mga tao talaga siguro hindi ko alam kung ba't sila ganun. Alam mo yung tinutulungan mo na ginagawa ka pa ng kung ano. Sumama ang loob ko kasi talaga yung isa doon. Yung isang tao, eto, sasabihin ko na ha. Ninakawan ako. Ninakawan ako ilan sa mga taong tinutulungan ko na medyo nakakasama ng loob kasi yung isa doon talaga is itinuturing ko siyang tunay na kaibigan. Noong mga panahon na nadodoon ako, siya yung batang kasama ko lagi, siya yung like kung na nagpapadala ako na pera sa kanya, nag-Gcash sa pag-aaral niya daw, basta yung mga tipong gano'n na parang sumama talaga ng sobrang loob ko na hindi ko inaasahang magagawa niya yun sa akin. May kasama pa siya. So balik kasi ang ginawa ko, paano ko napatunayan na sila talaga. So kasi cellphone so nawala yung cellphone. So ang nangyari, since meron kasi isang taong bago lang siya sa grupo. Kasi yung mga bata doon, maraming sinasabi sa akin ng mga kapitbahay talaga, ng mga bata doon, mga pasaway talaga yun, yung mga kasama ko, lahat sila pasaway. Mga malilikot daw ang kamay, mga ganito, ganyan. So ang ginagawa ko naman kasi is didiscipline ako sila. So pag ando doon ako, sinasabi nila sa akin ng mga tao doon na pag andiyan ka, ang babait nila, wala tahimik ka. Pero pag alis mo, back to normal yung mga yan. Sabi ko, hindi, ngayon lang yan. Pero darating ang araw, marirealize nila na yung payo na inaano ko sa kanila, magsisink in yung sa isip nila. So at least, habang nandiyan ako, ibig sabihin yung lugar namin is safe. Walang gumagawa ng kasalanan. Ngayon, doon sa bahay namin, merong isang tao doon na hindi ko siya, doon nakikita ko na siya lagi, naririnig ko na rin yung pangalan niya, na ganito siya, ganyan siya, medyo negative na naririnig ko. Since nagpunta siya sa bahay, tao, hindi pa naman niya ako ginagawa ng kalokohan, tinanggap ko siya. So ngayon, eto na nawala na yung cellphone ko. So, yung mga bata na kasama ko noon, yung cellphone ko, kinakalat-kalat ko lang, hindi nila ako na, kasi tiwala na ako sa kanila kasi alam ko at nangako sila sa akin na hindi na sila magagawa ng ganong bagay. Pag ando doon ako, talagang mababait sila, matitino sila. Ang pinaka tagline namin is buhay na walang aberya. Yung mga bata na yan, lahat yan nagbago yan. Hindi pala lahat. Merong mga iilan na hindi pa. Pero alam ko, umaasa ako na maiintindihan lang kung ano yung sinasabi ko sa kanila, yung tinatawag na totoong buhay. Ngayon, may mga bata doon na ngayon graduate na masaya ako, na nakikita ko sa mga nila na graduate sila. Paso nga lang medyo natatakot pa ako mag-PM kasi medyo hindi maganda yung nangyari na yun. Nagalit sila sa akin kasi alam mo yun. Tapos dahil nga siya yung tao na bago lang sa bahay ko, sinasabi ko sa kanya, tol, balik mo sa akin yung cellphone ko. Sabi ko, alam mo, walang ibang gagawa nun, ikaw lang. Kasi ikaw yung bago Sabi ko, vlogger ako May mga video ko, may camera ako kahit saan. So nakita ko na ikaw talaga. Kaya ikaw yung sinasabi ko, ikaw talaga. Nakita talaga kita. Tapos super deny sila, super deny. Tapos inasabi niya, tol, kausapin nyo nga itong mga to. Ako'y nadidiin ganito ganyan So pag tinignan mo siya, mukha talaga siyang hindi. Mukha talaga hindi siya. Pag tinignan mo siya, pero sigurado kung siya, 100% talaga kung siya. Tapos hanggang sa tinawagin na yung mga bata na, tol, ano ba sinasabi nito? Tangina, nananahimik ako yung napagbibintangan ganito ganyan. Sabi ko, hindi, tol, ikaw talaga sigurado ako.
100% sigurado ko. Tapos syempre, yung mga kabataan, so doon sa lugar namin, may nagsuntukan. May suntukan-suntukan doon, so naagaw ang atensyon. Di, sige, nood. Pagkatapos noon, tinawag ko siya ulit. Tol, sige na tol, ibalik mo na sa akin. Ibalik mo na yung sa akin yung cellphone. Kasi ang mahalaga doon yung mga contact, tsaka yung mga video ko, yung mga na-video ko na. Balik mo sa akin. Tol, wala sa akin, tol. Tapos tinawag niya ulit. Ano ba itong mga ano nyo? Taka na, nadidiin ako eh. Labas yun na, baka naman nasa inyo. Hanggang siya. So, ang ginawa ko, kinausap ko siya ng masinsinan. Sabi ko sa kanya, tol, balik mo sa akin yung cellphone ko. Kasi, mahalaga sa akin yun. Actually, luma na rin naman yun eh. Luma na yun. Pero mahalaga sa akin yun. Bibigyan kita 1,000. Alam mo, pagbanggit ko ng 1,000, nilabas niya. Tinawag niya yung isang kasama niya, "Oy, ano, tara, ano yung cellphone, dali, ganyan." So, ano doon kami sa labas, nag-usap-usap kami na walang makakaalam nito, walang makakaganito, ganyan, walang mga ano. So, ito na. Sige, walang ano. Mamaya-maya, may dumating na 3 bata na sinasabi sa akin nung isa na, "Uy, ano, may nahak daw sila sa ano mo, nakuhanan ka doon ng 20,000. Nahak daw nila yung ganito." Sabi ko, sa isip-isip ko lang, akala ko ba walang makakaalam? Sino ang unang-unang nag-violate? Sila. So, ang nasa isip ko na, hindi, bata kasi. Tsaka hindi ko kasi siya kaibigan. Sabi ko, pag naging kaibigan kita, alam ko kaya kitang baguhin. May ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang buhay. Dahil, marami na kayo. Yung isa nga, talagang tuluyan na nagbago talaga, kasama ko na siya eh. Etong bata na to, kung totoo may future to. Kaya nangihinayang ako sa kanya. Alam ko, pag ito, hindi lang talaga kami nagkaroon ng pagkakataong maging magkasama ng matagal. Pero kung sakali man, kaya kong bigyan ng kinabukasan tong bata na to. Kasi, alam ko, pag ito, sinali ko sa balag ko, alam ko sisika to. Malaki tiwala ko sa bata na to. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya. Ngayon, ang sumama ang loob ko, kasi yung kasama niya, nasa kanya yung cellphone ko. Na kung saan, pinagkakatiwalaan ko siya, kaibigan ko siya. Siya yung unang-una ko naging kaibigan sa lugar na yan. Kaya, hurt na hurt ako. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Alam mo yung, tapos hanggang sa yung isang kasama niya, kinikwento niya na sa akin na, alam mo, sinasabihan kanya ng ganito, kesyo kailangan niya sa school, kesyo kailangan niya ng ganito, sa science nila, ganito, ganyan. Pero ang totoo pala, pag nagpapadala ko ng pera, pinang i-scatter nila. Masakit sa loob. Kaso syempre, mga bata sila, hindi pa nila, kumbaga ang utak nila hindi pa ganun kapulido, yung mga ugat nila hindi pa masyadong buo, yung konsensya nila, yung damdamin nila, hindi pa masyadong solid, kaya pa nilang gumawa ng ganun. Pero kung magkaroon ng pagkakataon na makakasama ko na sila ng matagal, alam ko mababago ko sila, may tiwala ako sa kanila, alam ko magiging maayos ang lahat. Naging worse pa, nung isang araw, meron nag-post, na pinost sila na kasi mga magnanakaw daw, mga ganito, mga akit-bahay, ganito, ganyan. Inano pa yung mayor. Kumbaga parang ang isa sa mga suspect nila ako, na kung saan mas lalo ako nasaktan. Mas lalong, alam mo yung, nung ginawa niyo sa akin yun, hindi ako nagpabarangay, wala akong ginawa, kasi umaasa ako na, hindi, patatagalin ko lang. Pero pag etong mga to, pag nakasama ko ng matagal, magbabago to. Hindi kayo, marami na ako nabago simula nung bata ako. Hindi yan first time. Kaso nga lang, medyo hindi naging maganda talaga yung kinalabasan. Ngayon, yung isa sa kaibigan nila, sumasama-sama na sa akin. So, isa yung inaasikaso ko ngayon, nabibigyan ko ng magandang career. Ngayon, nang dahil doon, huminto ako sa pagtulong. So, nag-post ako ng iba na hindi nagustuhan ng Facebook, kaya ako ay sinuspend niya. Pero ngayon, since binalik yun na sa akin, tutulong na ako ulit. Mamimigay na ulit ako ng bigas, magbibigay na ulit ako ng pera, suportahan niyo ako, guys. Magiging active na ulit ako, promise. At sinasabi ko sa inyo, yung views nyo, yung mga likes nyo, comments nyo, yung kikitain natin dyan, mapupunta yan sa magandang kalalagyan. Ipapakita ko sa inyo, tutulong tayo. Huwag nyo akong kakalimutan, ako pa rin si Jelace Fernandez, ang iyong Prinsipe Esmir. Salamat sa inyo.